nagkaroon ng problema doon sa ating computer. Tawag dito. Doon sa camera po. Check ho yung sa ating GC ay ayan. Paki-search sa YouTube. O kaya po doon sa ating mga kapatid, ayan, dahil hindi ko na ilagay ito doon sa ating GC, ayan, Sister Riverisa Shirley, magandang hapon po Brad Eman sa lahat ng kapatid. Nagloko po yung ating camera doon sa ating isang computer. Ito, ang ating pong gamit ay cellphone. Ano po? Ayan. Yun. Mabuti, Brad Ezekiel Umali. Sinend ko na po sa GC. Maraming salamat. Wala si Brad Totoy kasi. Ayan. Maraming salamat, Brad. At kasama na rin po natin si Sister Rosel Bandoho. Ayan. Okay na po. Magandang araw po. Si Brad Minyo Dimitillar, magandang araw po Brad Emmanuel at sa lahat ng kapatid kay Abayahawa. Si Brad Wilfred Bedes, good evening po Brad at sa lahat ng mga kapatid, purihin ang ating banal na Abayahawa. Brad Ramon Recto, kasama na rin po natin sa ating pong live. Magandang gabi po Brad Eman. Ezekiel Umali, si Brad Nel Umali, kasama na rin po natin sa ating live. Si Brad Ricardo Quaresma, magandang gabi po sa lahat sa mga kapatid kay Abayahawa. Medyo nagkagulo ng bahagya. Ayan. Si Brad Arnold, kasama na rin po natin sa ating pong live. Ayan. Magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatiran kay Abayahawa. Ayan. Ngayon, hindi natin na makita ngayon yung ating unknown viewers kasi cellphone tong aking gamit. Kaya wala ho akong iba tong unknown viewers ngayon. Sige po. Ilan pa po ba ang nasa atin? Ayan, si Sister Lolita Corsiga nandun po sa GC. Ayan. At, ayan. Si Brad Ricardo Quaresma, si Sister Lolet Corsiga. Sino pa ba? Si Brad Adminio Dimitillar, andun din sa GC. Shirley Bandoho Abrera. Ayan, kasama rin po natin doon sa GC. Sister Lori Calderon, nandun po sa GC. Sister Loren Paulan Fernandez, nandun po sa GC. Ayan. Lolita Corsiga, magandang gabi po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng ating mga kapatid, maging sa lahat ng mga nanonood kay Abayahawa, po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ayan. So, ang ating pong paksa ngayon sa araw na ito ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa Colossus 3:10. At umpisahan na po natin. Ano bang oras na ba? 6:06 na. Medyo 6:06. So,
Dito, ang sabi niya, at kayo mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Pagka ho tayo nakakarinig ng salitang bagong pagkatao, ay ang nasa isip natin yung, siyempre, yung ating sarili, sapagkat merong nakalagay dyan na nangagbihis ng bagong pagkatao. Kasi yung malimit nating mapakinggan, sino man ang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yung na kay Kristo lang. Ibig sabihin, kahit naman sabihin nyo na kayo ay bagong nilalang at wala kayo kay Kristo, wala rin ho eh. Ano? Sapagkat tininan nyo ho, yung 2 Corinthians 5:17, sino man ang na kay Kristo. Bakit natin nasabi yun na sino man ang na kay Kristo? Kasi yung maraming reliyon, hindi naman na kay Kristo eh. Ano, o na kay Buddha, na kay Allah. O, ayan. Ibig sabihin lamang, yung pagiging bagong nilalang at pagiging bagong tao, mangyayari lamang yung kung kay Kristo ka. Hindi rin pwede doon sa Jesus lamang. O hindi rin po pwede doon sa Jehovah's Witnesses. Hindi rin po pwede doon sa Ama na hindi kilala o doon sa Diyos na hindi kilala. Sa maliwanag, kung ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Kaya ko ho, binibigyan nyo ng diin yung kung sino man ang na kay Kristo, sapagkat hindi ho lahat ng sumasampalataya ay kay Kristo. Si Brad Randiliano, kasama na rin po natin sa atin pong live. Doon sa kabila, nandun si Brad Edmundo. Nawala. Nawala si Bro Edmundo Mali. Baka hindi niya nakita itong ating YouTube live. Ayun, nakita ko na meron tayong unknown viewers at saka 6 na thumbs up. Kayo'y mangagbihis o nangagbihis ng bagong pagkatao. Marami ho. Sinasabi nila born again sila or bagong nilalang sila, pero andun pa rin ho eh. Hindi pa rin nababago. Ayan. Ayun. Eto, kita ko na. Ayan. Salamat doon sa ating mga kapatid. So, ayun. Kaya madaling na-switch natin eh. Doon sa isa naman, doon sa laptop naman, medyo mabagal naman. Ito, maganda-ganda to, medyo mabilis-bilis. Si Brad Eugene Taginod. Gandang hapon po sa Assembleya at sa iyo, Brad Eman. Bagong pagkatao, bagong nilalang. Meron akong isang halimbawa. Alam niyo naman pagka yun bang uniforme ng isang preso, yung kulay, ano bang kulay ho ba yun? Orange. Yung kulay orange ng kalimitang ginagamit ng mga preso. Lumabas ka. Ayan, kasama natin si Sister Jing Berte. Good afternoon po mga kapatid watching from Bahrain po. So pinalaya ka na. Kaya lang yung suot mong uniforme yung uniforme pa rin ng preso o yung kulay orange. Francis Jade Lopez, magandang gabi sa ating lahat ng mga kapatid. Napakadakila ni Abayawa. So, pinalaya ka. Pero yung suot mong damit, yung pa rin. So, kahit sino makakita sa iyo, kung sino man na makakita sa yung tao, nananatili yung kanilang isipan na preso ka pa rin sapagkat yung bihis mo, hindi naman nababago eh. Kulay orange pa rin, meron P o prison dun sa harap at saka sa likod. Malaki yung nasa likod. May number pa rin. Ibig sabihin, pinalaya ka na, pinauwi ka na. Kaya lang, ang suot-suot mong damit, yun pa rin sa
uniforme as na isa kang preso. So lahat ng makakakita sa iyo, ay akalain preso ito o galing sa kulungan ito dahil yung damit mo, yung pagkikilanlan mo, andun pa rin. Gusto ko lang ihalimbawa ho yan sa inyo, yung isang mababaw na halimbawa na yan. Para makita natin yung sarili natin doon sa tao. Para makita natin. Kasi, baka ho mamaya yung sinasabi nating bagong nilalang or bagong tao or born again, andun pa rin. Kasi sinasabi niya at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Ano ba yung dati? Kasi meron tayong dati. Kaya pagka nga ho, tiningnan natin, binasa natin yung 2 Corinthians 5:17. Tingnan nyo ha. Kaya't kung ang sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Hindi kasama rito yung walang Kristo. Hindi kasama rito yung hindi kumikilala kay Kristo bilang Diyos. Hindi kasama rito yung mga Muslim. Hindi kasama rito yung mga Taoism o anumang reliyon na hindi kumikilala kay Kristo. Hindi kasama rito yung mga Hudyong nagpapanggap ngayon sa Israel sapagkat hindi naman nila kinilala si Kristo. Hindi ba? Siya ay isang pangkaraniwang tao. So, itong sulat na ito ni Pablo na sinasabi niya, kung ang sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Una, dapat kay Kristo ka. Para masabi mo na ikaw ay bagong nilalang, dapat may Kristo ka. Kaya nga sinasabi natin, hindi ito kasama o hindi dito kasama kabilang yung walang Kristo. Ayan, kasama na rin po natin si Sister Chris Junker, isang napakagandang Isang napagandang araw po sa ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh at ganun din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abba Yahweh. Sa maliwanag yung ating binabasa. Kaya't kung ang sino mang ay na kay Kristo, merong dapat na yung tao para siya maging bagong nilang, dapat siya kay Kristo. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So, ibig sabihin, yung mga dating bagay, kung titingnan natin, wala na yung dapat. Nagsilipas na naging bago. Yung dati mo, wala na yan dapat. Hindi mo na makikita sa sarili mo yun. Yung mga dati mo, hindi mo na dapat makita. Maliwanag yung nakasulat, Sino man ang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, hindi na makikita sa iyo yung mga dati. Di ba sabi nga niya maliban sa 3:3. Malimit na nating mapakinggan to Sumagot si Yahweh at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Maliwanag ko yun, Di ba sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:16? Yun lang sumunod na talata. O yung nasa taas. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin siya nakilala siyang gayon. Tapos, yung succeeding verse,
Yun na nga yung 17. Doon pa lamang sa 16, nakita na natin, ang sabi diyan, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayoy hindi na namin nakikilala siyang gayon. Hindi ba? Tapos sinundan yung 17. Sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ayan. So, kinakailangang mawala yung dati. Kasi hanggang nariyan pa yung dati, katulad ka lamang nung halimbawa ko. Pinalaya ka ng kulungan, pero yung suot mong uniforme, yun pa rin. Kaya parang itinulad ho yan dun sa isang kasuotan Tinan ninyo. Babasa lang ako. Ang sabi ho dito sa 4:22 ng Epeso. Tingnan nyo At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ayun. Ang dating pagkatao. Meron tayong dating pagkatao At yung dating pagkatao na yon, ulitin ko. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao. So may datihan tayong pagkatao. At yung datihang pagkatao na yon, dapat kung ikaw ay kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang, yung dating pagkatao na yon dapat wala. Wala. Kasi hanggang nariyan pa yung dating pagkatao na na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kuha po ninyo yan. Sabi ni Pablo, 23, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis. Yan sinasabi ko. Parang itinulad niya dun sa isang pagbibihis ng kasuotan. 4:24 ito ng Epeso. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Yan yung wangis niya doon sa 1:26 ng Genesis. Yan yung larawan. Alin? Yung katuwiran, kabanalan ng katotohanan. Hindi yan yung physical, kundi katuwiran or righteousness, holiness of truth. Yan. Hindi ba? Dapat, yung dating pagkatao na yon, dapat wala na yon. Kasi nagbihis ka na ibinihis mo nagbihis ka, ang sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Reverisa Shirley, iwaksi na sa sarili yung mga dating turo ng reliyon. Tama po yan. Na kinaaniban natin dati para magkaroon ng bagong buhay. Dapat lang po yan. Maganda yung suggestion. At tama lamang yan sinasabi ni Sister Shirley na yan. Diba, sabi ko nga natin yung ganitong aral, yung ganitong turo, dahil nag-zero doctrine tayo ng relihiyon. Ibig sabihin, wala tayong inadapt. Kaya nga, magiging kaiba yung setup o anuman sa reliyon. Wala tayong ginaya, wala tayong ginagaya. Wala tayong ginagaya sa mga reliyon. Tatandaan niyo yan, Kaya ngayon sasabihin nilang tayo reliyon, hindi totoo yon. Isang malaking kasinungalingan sapagkat wala tayong ginaya sa reliyon. Magsabi sila, anong ginaya natin sa reliyon? Sige nga.
Patunayan ninyo na meron kaming kinuha ni isa. Kahit saan. Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist, Born Again, GIL, name it na religion. Meron ho ba tayong ginaya? Wala. Galing sa kasulatan, yung ating pinag-aaralan. Christopher Perez, bumabating pusong pinalambot, iniibig at iibigin na kapatiran, sumaatin ang pag-iibigan at pagmamahalan na mula sa pag-ibig ni Abay Yahweh sa ating lahat. Salamat po muli, Brad Eman. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Brad Christopher Perez. Yan si Brad, talagang ano rin ho yan. Punong-puno yan ng pag-ibig. Sister Radio Lozada, purihin po si Abay Yahweh at magandang gabi po sa mga kapatid sa Assembly of Yahweh. At sa lahat ng nanonood, salamat at nakahabol po today. Yan. Magandang gabi, Sister Jo Lozada. Eugene Taginod, babaguhin po pala tayo ng katotohanan, katuwiran ni Abay Yahweh Elohim. Opo. Wala naman pwedeng magbago sa atin kundi siya. Kaya nga natatawa ako doon sa Upirian. Natatawa ako, alam niyo kung bakit? Yung ginanap nilang yung feast noong nakaraang September, yung pag-ihip nila ng yun ho pala, bagay may palalabas akong video niyan yun ho pala na ginawa nila kung may prayer request ka o request. Ano yun? Yung iyong dasal o yung iyong sabihin na healing, susulat mo sa papel. And then, pagka nagsimula na yung priest na magsunog ng insenso ho pala yun yung kanilang sinunod. Isasabay mo ngayon, meron ka ngayong lighter at saka yung iyong, bitawag sila nakalimutan ko na lang. Pero yung prayer request. Isasabay mo ngayong sindihan nyo. Tinanin niyo yung aral na yan. Aral tao ho yan. Ayan. Sabi ni Sister Reverisa Ciale, sa maikling panahon, napatunayan ko na ibang-iba tayo sa mga reliyon. Opo. Kasi nga, ang pinagbatayan natin ay yung nasusulat. Wala tayong ginaya sa relihiyon. Shofar, ayan. Ayan, mabuti na andyan si Sister Bibian Mana. Yun yung pag-ihip nila ng shofar, ang inhipan. Nung priest, priest, hindi naman nakadamit noong damit ni Aaron. Meron na tayong video niyan meron na tayong video nun. Hindi naman siya lahi doon sa angkan ni Aaron. Paano siya naging priest? Di ba? So, doon pa lamang makikita nyo na talagang puro kasinungalingan. Kaya nga, ang tinatanong natin o tatanungin natin doon sa mga, halimbawa, merong nanunuligsa o merong nagtatanong na di umano, tayo daw ang wika ay isang reliyon. Hindi po totoo yun, sapagkat sabi ko nga, wala ho tayong ginaya na kahit anumang reliyon. Wala. Nga, di ba, mga reliyon, merong sinasabi silang pasalamatan, na pera, ay tayo wala naman. So, wala tayong ginagayang ganon. Di ba? Tuloy natin. 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sino yung kapwa niyan? Yung labas? Hindi. Tayo. Tayong mga nasa loob. Bakit? Kasi nga, iniwan mo na yung dati mong pagkatao. Kasi pagka yung dati mong pagkatao, nariyan pa, patuloy ka pa rin magsisinungaling sa iyong kapatid. Sa iyong kapwa kapatid. Sabi ni Sister Lolita Corsiga,
Ibang-iba po ang aral ni Abay Hawa dito po sa assembly kumpara mo sa reliyon. Totoo po yun, sapagkat sabi nga natin, dito natin kinuha sa kasulatan. At yung Espiritu mismo ang nagtuturo sa atin. Halimbawa, katulad nitong araw-araw nating pag-aaral. Kung kayo po ba ay nasa laman, na katulad ng nasa reliyon, araw-araw kang nangangaral, araw-araw kang nagbabasa, araw-araw nangangaral ka eh. Hindi ba? Kasi kung ikaw ay nasa laman, yung isang beses sa loob ng isang linggo na pangangaral, abay, mahaba-haba yung gagawin mong research. Pero ito hindi, iba. Araw-araw tayong nag-aaral ng kasulatan, puwera lang Sabado. Kung mapapansin nyo kung mapapansin nyo. Bibihisan po pala tayo ng katwiran para maging banal. Opo. Kasi yun yung sinabi niya dun sa Genesis 1:26 eh. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At yan yung sinasabi niya. O mamaya babasahin ko yan sa inyo. Para maintindihan natin. Bakit ba kinakailangan magbihis tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan? Bakit? Anong dahilan? So, binasa ko, 4:25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Kapatid mo na yan. Sa pananampalataya. Kasi meron kang kapatid sa laman, hindi mo naman kaisa sa pananampalataya, naturalmente, hindi yan sakop ng iyong tinatawagan na si Abay Hawa. Ang tinatawagan mo at tinatawagan nung itinuturing mong kapatid ay isa. Si Abay Hawa. Hindi ba? Tama ho ba yung analysis ko? Na ano? Bilang isa kang kapatid kay Abay Hawa. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo kailangan, kasi magkapatid na tayo kay Abay Hawa eh. Kung sa laman, halimbawa, meron kang kapatid sa laman, nagagawa mong magsinungaling dun sa kapatid mo sa laman. Kapatid mo sa laman yan, ha? Dun sa kapatid mo sa pananampalataya na meron kayong parehong Diyos. Ibig sabihin, yung dati mong pagkatao, hindi yan pa. Pagka nagagawa mo na nakapagsisinungaling ka sa iyong kapatid, kasi nagawa mo dun sa kapatid mo sa laman, nakapagsinungaling ka, what more dito sa iyong kapatid sa pananampalataya? Di ba? May sinasabi ka na iisa yung Diyos natin, iisa yung paniniwala natin, pananampalataya. Pero nagsinungaling ka sa Kanya. Kaya ang sabi ni Pablo, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Sa kanyang kapwa. Yung kanyang kapwa dito, kapatid yan. Bakit? Tinanin nyo. Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Hindi kasama dyan yung nasa labas. Yung nasa loob yan. Nasa loob yan ng assembly, kapulungan. Liwanag ko yan. 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ng dyablo. 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kasi nga, kung meron kang dating pagkatao. O sabi ni Pablo dyan, kung yung dati ka, nagnanakaw ka, sabi niya, huwag ka nang magnakaw pa. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Akuha niyo ho ba yun?
So ang layunin, kaya hindi ka na pinagnanakaw, sabi niya, magpagal ka ang wika na igawa ang iyong kamay para doon sa mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. Ito, sunod ni Pablo yan eh. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Di ba? Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan, ito na, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ito yung mga dati. Yung mga dati, natin. 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Inisa-isa ni Pablo. Ayan, Ito yung bagong buhay. Pag itinas pala natin doon sa 17, babasahin ko lang. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa, na gaya naman ang lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Ano ba yung mga hintil? Labas sa Israel, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba? Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng alam. Ibig sabihin pala, pagka ikaw ay hiwalay, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sa buhay ng Diyos. So, hiwalay ka. Ayan. 19. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakamahan. Ngunit, kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Yung sinasabi natin, once na ikaw ay naging bagong nilalang, yung dati dapat wala na yan. O aral ng reliyon, kung nasa reliyon ka man, dati tanggal yan. Wala yan. O galing ka sa ADD, galing ka sa INC, galing ka sa Seventh-day Adventist, galing ka sa Jehovah's Witnesses. Wala namang ganyan ng unang siglo, dapat wala yan. Tangi lamang si Abayawa. Tingnan ninyo. Meron hong naging konklusyon ho rito doon sa 5.1. Niyang Epeso na yan. Eto, sabi niya doon sa King James 5.1 ng Epeso. Be ye therefore in conclusion followers of God as their children. Sa Tagalog, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Teka, ano ba ang tutularan natin? Di ba? Bira mo, be ye therefore followers of God. Be imitators. Di ba? Dapat, therefore be imitators of Yahweh as their children. Sabi niya, therefore, Paul concludes the thought from Ephesians 4,
Be imitators of Yahweh. Simple yung ideya. Ano ho yun? Kasi ang sabi niya, that we are to make Yahweh our example and model. So kung kinakailangan maging tayo'y imitator o gayahin natin, paano natin gagayahin siya? Ang nakalagay doon sa unang Pedro 1:15 hanggang 16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Be imitators of Yahweh. That we are to make Yahweh our example and model. Paano natin siya matutularan kung tayo nasa reliyon? Hindi ka makatutulad kaya ba Yahweh hanggat ikaw ay alipin ng reliyon. Sapagkat ang reliyon ay punong-puno ng gawa ng laman. Rosel Bando, tama po Brad, totoo po yan. Kasi dito sa inalisan kong kaanib, hanggang ngayon, di pa naalis sa kanila ang kasinungalingan. Nag-iinom pa rin. Ayan, kasama na rin po natin si Brad Andy Lopena. Magandang gabi po sa lahat. Yung sinasabi ko po, regarding dyan sa ating paksa. Be imitators of Yahweh. The idea is simple. That we have to make Yahweh our example. Miski naman siya nung narito na sa lupa. Si Pablo, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko rin naman kay Kristo. Hindi ba? Hindi sinasabi dyan, think about God or admire God or adore God. Kasi ganun ang nangyayari. Tumatawag lang. Nasa isip lang nila yung Diyos. Pero yung pagpapakabanal, wala. Nasa isip nila, tuwing linggo, magsisimba. Di ba? Tuwing linggo lang yun. Isang beses sa loob ng isang linggo. Asan yun? Saan natin makukuha yung kabanalan? Hindi ba wala? Itong ginagawa natin na araw-araw tayong nangangaral, araw-araw tayong naghahatid ng mabuting balita, meron po bang mababanal? Meron. Kasi pagka isang linggo lang, isang beses mo lang maririnig yung sinasabi nilang ibanghelyo, ano yun? Hindi ba? Kasi may binabanggit siya doon sa Hebreo, mga pangaralan kayo araw-araw. Hindi lamang sa loob ng isang linggo, kundi araw-araw. Titinan ko lang doon sa aking... Ito, 3:13 ng Hebreo. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Di nasusunod din po natin yon. Yung sinasabi niya dun sa 3:13 ng Hebreo. Di ba? Ayan. Saan pa? Saan ka pa? Nasusunod natin yon. Lolita Corsiga, tama po, dapat hindi nagsisinungaling sa kapatid kay Abay Hawa. Dapat wala na yan. Kumbaga lumalakad ka na isa ka ng bagong nilalang. Kumbaga bagong pagkatao.
Pagka itinuloy natin ho yan, yung 5, ano na yan, teka, kaya nga, magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Huh? Ramon Recto, may kills. May kilala po akong ganyan, born again Christian daw po siya, pero nagiinom siya pa ba? Wala ho eh. Yung bunga, kinakailangan makita yung bunga. Ano ba yung bunga na yun? Tuloy natin. 3. Efeso 5:3. Itong aking binabasa. Ngunit ang pakikapid at lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Alam niyo itong ating tinatalakay na ito, pagka ikaw ay nasa reliyon. Kasama na rin po natin, Sister Cristina Juarez. Ayan. Pagka ikaw ay naandun sa reliyon, yung kabanalan, hindi mo ma-attain. Good pay po, Sister Cristina Juarez. At dyan sa ating mga kapatid, dyan sa Makati. Ayan. Nakahabol din. Yung pakikipid, lahat ng karamihan, uncleanliness, kasakiman, huwag man lang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. So talagang, maganda yung tanong ni Sister Bibi na, dapat po bang hindi na tayo nagiging sensitive? Pakiklaro mo nga sis yung salitang sensitive. Kasi baka mamaya merong mga salita ba? May mga salitang hindi na nararapat na sabihin sa kapatid. Ayan. So kung ikaw meron kang espiritu, hindi ka naman magsasalita ng bagay na sabi nga ay mahalay o kaya yung salitang magbiro. Dapat wala na rin yung mga biro ng sanlibutan na yan eh. Dapat wala yan. Kasi bagong nilalang ka eh. Yung dating pagkatao mo wala na. Di ba? Kasi sabi nga nila, di ba normal naman naghaharutan, yung mga ganun ba, biruan. Pero kung ikaw ay bagong nilalang, yan yung daladala mo nung una pa eh. Ayan itutuloy ko. O karumihan, o ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na di nangararapat. Sabi ni Wilfredo Balatiba, tama po kapag bago ka ng nilalang, kapag nagsinungaling ka, guilty ka, magandang gabi po sa lahat. Totoo po yun eh. Nasaan yung pagiging bagong nilalang mo? Nasaan yung pagiging bagong tao mo? Kung nananatili pa rin sa iyo yung salitang kasinungalingan. So wala. Wala talaga. Ituloy ko 5:4 na Efeso to. Nagsimula tayo dun sa 4 kanina. Ito yung conclusion ni Pablo. Sabi niya, therefore, magsitulad kayo ang wika sa Diyos. Ano itutulad natin? Hindi ba siya banal? So dapat maging banal din tayo. Di ba? Kinakailangan gayahin natin siya. O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita. Tingnan natin ito dito sa magandang balita. Tingnan nga natin. Mababaw ng bahagya. Ayan, sabi ni Sister Shirley, tama Brad, ako kahit sa mga anak ko, maingat ako sa pagsasalita para hindi sila magkasala.
Doon kasi mapapatunayan natin, maging doon sa kasambahay natin, doon sa kasama natin sa bahay, na nagiging ilaw tayo sa kanila, nagiging asin tayo sa kanila. Nagiging larawan tayo. Kasi dala-dala mo yung pangalan ni Abay Hawa. So once na nadala mo yung pangalan ni Abay Hawa, naturalmente, ano ina-expect ng mga tao dyan? Sa reliyon, wala naman ako ina-expect na ano dyan, talagang nasa laman yung mga yan. Tingnan ko ha. Sabi dun sa 5:3 ho. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakin. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Teka, meron sinasabi si Sister Vivian. Sa taong nakagawa sa iyo ng mali or nagmagandang loob ka na, ikaw pa ang naging di maganda. Ang kinalalagyan yun bang tulad ni Kristo na kahit inalapusta na, mabait pa rin? Alfredo Balatibat, sa akin po pwedeng magbiro ng walang kalaswaan. Pwede naman, kaya lamang yung sinasabi niya dito, ano ba ang sabi niya? Yung pagbibiro, teka ha, pagbibirong di nararapat. Lalo na halimbawa yung mga parte ng sex. Mga pagbibirong hindi nararapat yan. Kasi ang tinitinan mo dito, yung mga makikinig sa iyo. Ha? Hindi ba? Sagutin muna natin. Sa taong nakagawa sa iyo ng mali or nagmagandang loob ka na, ikaw pa ang naging di maganda. Ang kinalalagyan yung bang tulad ni Kristo na kahit inalapusta na mabait pa rin. Lalagay talaga tayo sa ganung senaryo. Di ba? Kasi kung ang mangyayari sa atin, kung yung dati, di ba dati halimbawa, palingkera ka. Alam niyo may yung salitang palingkera eh. Talagang lumalaban. Hindi tayo, iba. Malaki ang pagkakaiba kasi yung dati mo wala na yun. Dapat mawala yun. Kaya nga sinasabi natin o di ba sinasabi niya doon sa 5:1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ay paano natin matutularan kung halimbawa, ganun nga sige. Kumbaga, nakagawa sa iyo ng mali or nagmaganda loob ka na sa kanya, ikaw pa naging masama. Siya naman din na magdadala nun eh. Di ba? Ibig sabihin, bilang ikaw, bilang nabago na, dapat hindi ka na may ganang di ba? May parang paglaban. Di ba si Yahweh nung nando na sa hukuman mapapansin nyo, hindi nga siya sumasagot Hindi ba? Hindi siya sumasagot kasi yan yung panang pamahalaan Ayan, sabi ni Sister Christina, tama po mga kapatid, wala akong ganang makipag-usap sa tao, di natin kaisa purihin Abayawa. Di na dapat Brad Andy Lopena, maging asin ng sanlibutan. Yun. Kung maging ilaw ka, maging kaiba ka doon sa mga taong narito sa sanlibutan. Hindi mo na rin naman makakasama yung mga yan pagdating ng araw. Bakit pa? Hindi ba? Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito ang Diyos ay napupot sa mga suwail.
kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Ayun na. Huwag ang wika kayong makisama sa kanila. Dati ka, binago ka. Paano binago ka samantalang yung dati mong pagkatao nananatili? Paano? Walang pagbabago? Wala. Di ba? Ano ba ang utos? Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Diba? Pawang totoo, mabuti, yung mga taong nasa liwanag. Mamuhay ang wika kayo ng nararapat. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Matagal na ito, sinasabi ko nung una pa, magninegosyo ka, hahanap ka ng kasosyo, ang magiging kasosyo mo, hindi mo kaisa, sa pananampalataya, talo ka. Pagdating yan ng ending, wala na yung pera mo, wala na yung share mo, kaaway mo pa siya. Bakit? Nakipagsosyo ka sa hindi mo kapatid sa pananampalataya. Bakit? Kasi magagawa kanyang lokohin, magagawa niya magsinungaling sa iyo. Walang katapatan sa iyo. Yan yung dati natin eh. Hindi niyo ba naiisip? Oo nga, ba't ako makikipag-negosyo sa iyo o makikipagsosyo sa iyo? Samantalang ako, yung dati kong pagkatao, sinungaling, mandaraya. Hindi ba? Hindi man natin aminin sa ating sarili, pero yan yung ating mga dating pagkatao. Nagsisinungaling tayo, nandadaya tayo, nanguumi tayo. Hindi ba? Gumagawa tayo ng masama. Yan yung tayo eh. Hindi ba? O nakikiapid tayo. Hindi ba? Kaya yung sinasabi niya, letra por letra, yan yung nangyari sa atin bago tayo naging bago. Di ba? Gumagawa tayo ng kahalayan. Ibig sabihin lamang kung hindi pa rin naalis yung mga bagay na yan sa iyo, nangangahulugan. Dati pa rin, dating pagkatao pa rin yung nasa iyo. Liwanag mo niyan. Rosel Bando, tama, magiging iba ka na sa kanila. Ako nga, pag nakikita ko nga ang ibang kaibigan, hello na lang. Kung maaari, umiwas na lang. Totoo yan. Christopher Perez. Kaya po, Brad Eman, pag sinabi kong mahal kita o kayo, totoo po yun. Na walang sino mang kayo, totoo po yun na walang anumang pwedeng bayaran. At napagbayaran na ni Abayahawa ang pag-ibig niya sa ating nung siya'y napako, kaya't mag-ibigan tayo. Tama yung sinasabi ni Brad Christopher. Yung sinasabi niya, mahal kita, totoo yun. Ako, pag nagsalita ako sa inyong mahal ko kayo, hindi lamang sa bibig. Isinasagawa ko. Bakit? Ibinibigay ko kung ano yung nararapat. Binibigyan ko kayo ng babala doon sa mga mangluloko. O di mahal, ibig sabihin nun, mahal ko kayo. Di ba? May nangyari na sa atin yan eh. Nagsisimula na eh. O di ba pinutol ko? Kasi ibabalik ka na naman sa sarili yun eh. Hindi na dapat. Lolita Corsiga, nakasasawa po sa reliyon, puro kasamaan, pero kailangan po nating mag-share sa kanila ng kabutihan.
at katotohanan na aral ni Abayawa. Opo, yan yung gawang mabuti na i-share mo kung ano yung ipinagkaloob mo o ipinagkaloob ni Abayawa sa iyo. Nakagagawa ka ng mabuti. Yan. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo'y namumuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Pero yung sinulat ito ni Pablo noong unang siglo, applicable pa rin hanggang sa panahon. Bakit? Punong-puno ng kasamaan ang sanlibutang ito. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh Shai. Nakuha po ninyo yan? So dapat pag sinabing ikaw ay bagong nilalang, magbihis ng bagong pagkatao. Di ba? Yun ang dapat. Dapat yung dati, dapat wala na yan. Kung ano man yung mga dati natin, dapat wala na yan. Hindi na nararapat makita pa sa atin. Kasi tayo naman nakakaalam yan. Tayo bilang tayo, sarili natin. Pwede tayong magkubli sa ating kapwa eh. Lalo na yung hindi natin kaysa sa pananampalataya. Nakapagkukubli. Pero kay Abayawa, hindi. Wala tayong maikukubli kay Abayawa. Yan nyo, halimbawa, di ba, maging katulad na tayo niya. Sabi niya, Efeso 4:32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sabi niya sa Lumang Tipan, Leviticus 11:45, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y inyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Tingnan ninyo sa reliyon. Ang lagi po ninyong mapapansin sa reliyon, puro panlabas. Yung panlabas. Maganda ang labas. Yung loob naman, punong-puno ng kabulukan. Wala. Useless lahat yan. Di ba? Ang bigat kasi nito nasa unang Pedro 1:15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat,
Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. O pwede ho ba sa mga nasa laman yan? Hindi nga nila kilala ho, yun Diyos eh. Hindi ho ba? So, yung aking madali namang unawain yung aking simpleng inihalimbawa eh. Pinalaya ka na sa kulungan, bakit nakasuot ka pa ng uniforme ng isang bilanggo? Palitan mo na yan. Nasa laya ka na eh. Palitan mo na yung uniforme mo na yon nung isang bago. O ganun din. Sa atin, sa pananampalataya, binigyan ko lang ng halimbawa yung bagay na yun para makita nyo. Isang mababaw na halimbawa na pagka nakita nyo yung lalim nun, mababaw lang naman yun eh. Pero may lalim. Hindi ba? Bakit ka naman susuotin mo pa yun eh, pinalaya ka na tapos hanggang labas susuotin mo pa rin yung uniforme na yun. Di ba? Ano sasabihin sa iyo ng makakita? Ex-convict. Oh, yan. Lahat ng pwedeng sabihin sa iyo, pwedeng sasabihin sa iyo. So hindi na nararapat mga kapatid. Tatandaan nyo sino man ang na kay Kristo, yun lamang kay Kristo yun. Isa ng bagong nilalang. So ibig sabihin kung hindi ka kay Kristo, sabihin mo man sa akin ng 10 beses na ikaw ay born again, hindi ako maniniwala sa iyo. Kasi pag nalaman ko yung iyong relihiyon, antimano yun. Matik yun. na hindi natin makikita yung kabanalan dyan. Yung minsan mali nga pala yung gamit na sa ating nakagisnan. Hindi pala lahat ng tao ay nagising ng Katoliko. May mga tao nagising ng INC, may nagising ng ADD, may nagising ng may nagising ng Seventh-day Adventist. Pag sinabi pala nating nagising, banggitin niyo yung pangalan. Ayan. Kasi nung una, pag sinabi natin, katulad nung ating nakagisnan, akala natin puro Katoliko lang. Hindi ho. Siguro, mga anong una. Pero itong 21st century, talagang marami na ho dyan, mga pinanganak na sa reliyon na. Kumbaga, doon na sila nagkaasawa, doon sa pananampalataya yun, doon na nagkaanak. Kaya maling banggitin na katulad ng nakagisnan natin. Ano yung nakagisnan natin? Hindi lang pala naman Katoliko. Banggitin nyo, INC. Di ba? Wilfredo Balatiba. Teka. Lolita Corsiga, o nga po, nasa kasulatan po, yung pagbibiro, ingat po tayo sa sanlibutan na nakakarinig po sa atin. Ano pa? Wilfredo Balatibat, marami po habang nasa loob ng simbahan, hindi makabasag pinggan. Pag nasa labas, buhay na buhay ang pinagchichismisan. Tama ko yan. Kaya nga sabi nga natin, doon makikita natin, ano ba yung, paano ka bang binago, ano ba yung naging bago sa iyo. Eugene Taguinod, lumakad sa liwanag. Yun po ang nararapat kasi hinihingi. Unang Pedro 1:15 hanggang 16, Leviticus 11:45. Hinihingi talaga ng kasulatan. Hindi ako Ano bang mali ko dun sa kaya ang magbabanal sa atin, walang iba naman kundi si Abay Yawa. Hindi ba? Sabi niya doon sa mga kapatid, mga minamahal, unang Juan 4:11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos, nang gayon nararapat na mga ibigan din naman tayo. Once na inibig kita bilang kapatid kay Abay Yahawa, hindi ako dapat magsinungaling sa iyo. Hindi dapat pagnakawan kita. Di ba? Hindi dapat na apidin kita. Kasi kapatid na kita kay Abay Yahawa. Di ba? Napakasama naman yatang tingnan yun. At hindi kasalanan kay Abay Yahawa yan.
bilang kapatid. Kapatid, kaya bayawa tapos lolokohin kita, pagnanakawan kita, dadayain kita. Kita yung sarili yun. Magkakapatid kuno sila sa pananampalataya. Pero si pastor, si ministro, si founder, nilolokong mabuti yung kanyang miyembro. Hindi ba? At yan ang dahilan. Dito sa ating ginagawang araw-araw na pangangaral, nawa po'y magbukas yan ng pangunawa doon sa mga nangasa labas. Yun ang ating panalangin, na kung paanong tayo binuksan niya ng pangunawa, sila man loobin na buksan din ng pangunawa. Yeah. 24 na yung ating viewers, 12 yung ating thumbs up. Di ba? So, doon lang maintindihan natin na yung salitang isang bagong, kung sino man ang kay Kristo, isa ng bagong nilalang, dapat kay Kristo ka. Dapat na kay Kristo ka. May lalim mo yan, ha? Lahat kasi sila kay Kristo di ba? Di ba? Lahat kay Jesus. Tingnan nyo kung nabago yung buhay. Nabago ba yung buhay? Hindi. Kasi yung pagkakilala nila dun sa Kristo, hindi naman pagkakilala ng kasulatan. Yung Kristo na sinasabing Mesiyas, siya ho, yung Diyos na nahayag sa laman. O kaya sabi nga may lalim, pag hindi mo nakilala na ako ay siya, mamamatay ka sa iyong kasalanan. 8:24 ng 1:27, hindi nila nalaman na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita. Malibang makilala mo na ako ay siya, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Kilala ba ng mga reliyon na siya yung Ama? Hindi kilala. Kaya makikita nyo, nagpapatuloy lamang sila sa paggawa ng kasalanan, sa laman. Tingnan nyo okay lang sa mga miyembro na yung kanilang pastor, ministro, mayaman, kahit na magnakaw, mandaya, okay lang sa kanila. Hindi ba isang kasinungalingan yan? Isang paglabag sa batas? Di ba? Unang Juan 3:1-2. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan. Yan. Sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Hindi kilala ng sanglibutan si Abayawa. Paano ka magiging banal? Lolita Corsiga, tama po. Hindi man sabihin ng prangkahan na mahal natin ang ating mga kapatid, pero nandun po yung concern po natin. Sa pamagitan ng pagpapaalala, ibig pong sabihin, mahal po natin sila. Kasi nga, halimbawa, nakita mo, meron tubig o sanaw, nakita mo yung kapatid mo. Anong sabi mo? Kapatid, meron diyan tubig. Pinapaalalahanan mo siya. Di ba? Kasi kung wala kang pagmamahal dun sa kapatid, hayaan mo na lang siya. Lumubog ka man dyan, hindi ganon. Sa atin, iba. Naandun yung salitang pag-ibig.
pagmamahal sa bawat kapatid. O, di ba? O pag sinabi mong mahal kita, ano nakapaloob dun sa lahat sa mahal kita? O, o iniibig kita, anong nakapaloob ron? Dinadaya nyo ba yung iniibig nyo? O, di ba hindi? Kasi iniibig mo siya eh. Mahal mo siya eh. O ba't mo dadayain siya? Pero yan ang nangyayari sa reliyon. Di ba? Ako, mukhang, teka ha, balikan ko yung aking, ang sabi niya, ito yung ating paksa eh. Hindi ko na naisulat kanina ng maganda doon sa ating Colossus 3:10 na lang na nalagay ko eh. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. 3:12, Colossus 3:12. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Ayun. Na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. 3:12 yun ha. 3:10 yung ating paksa. 3:12 yung binasa ko. 3:14, lumakdaw lang ako ng isang talata. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayun, mga pinapahayag ni Brad Christopher Perez. Ayan. Roma 13:12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Di ba? Bibian Mana, o nga po, pinaalalahanan mo kung ayaw makinig sa'yo, isasagot siya sa'yo, mind your own business. So, pagka gano'n na yung sagot, isa o dalawa lang, o hindi ituring mo siyang isang, sabi nga ay makasalanan. Ano ba yung pinapaalalahanan mo, kapatid? Yan ba ay kapatid sa laman o kapatid sa pananampalataya? Kaya ako po nililiwanag. Kasi po, yung mga kapatid sa laman, talagang hindi makikinig sa iyo yan. Pero yung halimbawa, kapatid mo sa pananampalataya, iba yun. Magkaiba yan. Romans 13:14, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Yahawasyay, huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, yung bautismo sa Espiritu yan, ay ibinihis si Kristo. Yan niya. Ang ginawa kasi ni Pablong para mas madali nating maintindihan. Yung pagbibihis, parang binihis mo yung kasuotan. Masabi niya, magbihis kayo ng bagong pagkatao. Di ba? Tapos sabi niya dito sa 3:27, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Para yung damit. Yung dati mo. Tanggalin mo 'yon. Yung dati mong pagkatao, yung dati mong damit, tanggalin mo 'yon. Magpanibago ka ng pagbibihis, bagong bihis. Ibibihis mo ngayon si Kristo. Loobin po ni Abay Hawa na itong ating naging paksa, kaunting kaalaman sa kasulatan, ay patuloy na magbukas ng pagkaunawa nung lahat ng mga makakapanood ng video ito. Loobin ni Abay Hawa. Kasi napakasarap na maraming mga kaluluwa o tao na sabi nga natin naging bago.
Di ba? Lolita Corsiga, sobrang ganda ng aral ni Abay Hawa ngayon patungkol sa pagpapakabanal. Sebastian Mares, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abay Hawa. Ayan. Maging tagatulad tayo sa Kanya. Maaaring binabasa rin ng reliyon pero wala yung diwa, wala yung espiritu. Kasi nakikita ko pa rin eh. Kitang-kita ko yung gawa ng laman ng reliyon eh. Di ba? Yun nga napanood kong video ng OHC, yung pala. Pero mo, panalangin ha, ilalagay mo sa papel, parang yung mga Hudyo sa Israel, panalangin, request, ibibilutin siya or ititiklupin and then isasangat doon sa Wailing Wall. Sila naman iba. Susulat yung request, and then pag naisulat na, halimbawa, yung priest nila, sinunog yung insenso ng alas 6:15, 6:15, o sila sabay-sabay. May lighter sila, and then sabay-sabay nilang susunugin yung request. Saan nila nakuha yan? Ano yun? Sabi ni Christopher Perez, Sis Vivian, makikinig na po ako. Love you po with the love of the Abaya. Ano yan, Brad? ikaw ba yung pinatutungkulan ni Sister Vivian? Ito kasi si Brad Christopher Perez, talagang hindi po pwedeng hindi ka matatawa dito. Sabi ni Sister Lori Calderon, tama po. Ayan, nagbibiro siya pero hindi katulad ng sinasabi doon sa binasa natin kanina. Ayan. Salamat po Abay Hawa, naabot din ako sa live. Pagkasarap makarinig ng salita ni Abay Hawa. Ayan. Ayan. Sabi ni Sister Vivian, Brad Perez, hindi ikaw. Ayan. Ayun po ano ba? Parang sana itong ating naging paksa ngayon, talaga ito sa kabanalan ho eh. Bakit? Mismong si Bayawa na nagsasalita eh. Hindi ba? Doon sa binasa natin kayo mga bihis ng bagong tao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa kanya. Mga bihis nga kayo, gaya ng mga inirang ng Diyos na mga banal at minamahal. May isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Ayan. 14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya tinawag din naman kayo sa isang katawan at kay maging mapagpasalamat. Kaya hindi mo para dayain yung kapatid sapagkat ikaw bago ka nang nilalang. Hindi mo na siya para lokohin sapagkat ikaw bago ka nang nilalang. Di ba? Pag sinabing bagong nilalang, yung dating pagkatao wala na. Pero kapag nariyan pa rin yung dating pagkatao mo, nananatili yung dati, ibig sabihin hindi ka pa rin bagong nilalang. So, pag hindi ka bagong nilalang, hindi ka magmamana ng kaharian niya. Ganun lang naman yan, ganun lang kasimple yung sinasabi ng kasunod. Ang oras na po natin ay nakagamit na tayo ng 1 oras at 20 minuto o 21. Teka round off po tayo. Sister Shirley Riveriza, Ezekiel Umali, Niño Dimipilyar, Wilfred Bedes, Brad Ramon Recto, ayan, Ezekiel Umali, Neil Umali, Ricardo Quaresma, Arnold Makoko, Brad Arnold Makoko, Sister
Lolita Corsiga, ayan. Brad Randy Llano, Edmundo Umali, Eugene Taginod, Sister Jing Berte, Francis Jade Lopez, ayan. Sister Chris Janker, si Brad Christopher Perez, Sister Vivian Mana, Brad Andy Lopez, Rosel Bandojo, Cristina Juarez, ayan. So, ayan po. Lobin po ni Abayahawa na ito pong ating pinag-aralan na kaunting kaalaman sa kasulatan ay madagdag, no, doon sa ating mga pinag-aaralan araw-araw. Ayan. Sa ating mga nakasama sa live, ano po, ay muling maraming pong salamat sa inyo lahat. Doon sa ating mga subscribers, maraming pong salamat po din sa inyo. Sa ating mga kapatid sa GC, maraming salamat sa inyo, Sister Loren Paulan, Sister Loren, teka, nawala yung aking kwan. Sister Lori Calderon, ayan, doon sa ating GC. Yung iba ho, hindi ko na nabanggit, ano. Ayan. So, ayun. Muli po, kung lolobin po, ayan, sabi ni Brad Andy Lupena, salamat po Brad, purihin ang ating Abayahawa. Maraming salamat, Brad Andy. Ayan po, lobin po ni Abayahawa na itong ating pinag-aralan sa araw na ito. October 13, 2020 ay maging isa na namang maging karagdagan dun sa ating kaunting kaalaman sa kasulatan. Ano po? At alam naman natin na lahat ng ito ay magbubunga sa buhay natin. Ano po? Napakaganda na naibihis natin si Yahweh o si Abayahawa sa ating buhay. Pagka nagkagano na po na naibihis na natin siya, anytime, sabi nga, anytime na yung ating dumating, wala po tayong ano. Ayan. Nakahabol si Brad Melchor Cabanayan, kaya lang, yun nga, tayo na po ay magtatapos na. Ano po? Ayun. Melchor Cabanayan, magandang gabi po, pagpapala Abayahawa naway ating maranasan. Sister Lori Calderon, sa kabila pala ako nakabati kanina. Ayun. So, muli po, sumatin po ang biyaya, awa, habag, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayahawa. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Marami pong salamat sa bawat isa. First blood, yung kaunti. Yan. At na.